Magandang araw po sa ating lahat. Ang Pilipinas po ay tinaguriang the only Christian nation in Asia. Ang bilang ng Roman Catholic sa Pilipinas ay more or less 79% ng total household population nito. Ang paniwala po ng Roman Catholic Church, ang kanilang authority o karapatan ay nanggaling sa Panginoong Hesukristo at mga apostol. Kung totoo po yan, dapat lang na ang turo nila ay kasang-ayon ng turo ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol. Yan po ang ating susuriin sa Biblia sa tulong ng Diyos. Linawin po muna natin na mababasa sa Biblia na ang aral at kautusan ng Panginoong Hesukristo ay isinulat ng mga alagad. Basa po tayo. Unang Korinto 14:37. Kung iniisip ni Numa na siya ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Unang 1:3-4. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ibig ko rin po munang ipaalam sa inyo na ang mga naisulat ko dito ay natutuhan ko sa pakikinig ko kay kapatid na Elis Soriano at kapatid na Daniel Razon ng MCGI. Ngayong malinaw na po sa atin yan, unahin na agad natin ang pagtawag sa mga pari ng Father. Ang utos po ng Panginoong Hesukristo na mababasa sa Mateo 23:9 ay ito. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ang mga pari, pati na ang Papa sa Roma, ay nagpapatawag at tinatawag na Father. Tahasang pagsuway po yan sa Panginoong Hesukristo. Ang ating Ama sa laman, pwede nating tawaging Ama, Hebreo 12:9. Pero sa relihiyon, bawal pong tawaging Ama ang sinumang tao. Pangalawa po sa susuriin natin. Sa Biblia, ang inutusang bautismuhan ay mga taong may pagkaunawa na sa katwiran upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, upang sila'y maging mga alagad ni Kristo. Mababasa po yan sa Mateo 28:19-20, mga Gawa 2:38, 8:36-38, 10:47-48, 22:15-16. Sa mga talata pong yan ay mga taong nakakaunawa na ng katwiran at ibig maging alagad ng Panginoong Hesukristo ang dapat bautismuhan at nabautismuhan. Wala pong mababasa sa Biblia na may nabautismuhan na sanggol. Wala pong utos ng Panginoong Hesukristo na bautismuhan ang mga sanggol. Ang binabautismuhan po sa Roman Catholic Church ay mga batang wala pang malay, kaya wala po silang kasalanan. Lumalabas na utos po yan ng tao, hindi ng Panginoong Hesukristo. Wala pong kabuluhan yan ayon sa Marcos 7:7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ito pa po ang ilan sa mga paniwala at ginagawa sa Roman Catholic Church na wala sa Biblia. Kaya utos din lang ng mga tao, kaya walang kabuluhan. All Saints Day and All Souls Day, Ash Wednesday, pamisa sa patay,
pasyam sa patay, pagrosaryo, pagnovena, pagpenitensya, kumpil, pagbendisyon ng holy water, First Communion, Flores de Mayo, prosesyon, at marami pa pong iba. Pangatlo po sa susuriin natin. Binago ng Catholic Church ang Ten Commandments. Ito po ang Catholic Ten Commandments. The Catholic Ten Commandments, based on Exodus 20, are fundamental moral principles often structured to highlight duties toward God and neighbor. They are generally listed as 1. I am the Lord your God, prohibiting other gods. You shall not take the name in vain. Remember to keep holy the Lord's day. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against neighbors. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not covet your neighbor's goods. Sa Biblia po, ang pangalawang utos ay mababasa sa Exodo 24 hanggang 5 at Deuteronomio 5, 8 hanggang 9. Pareho lang po sila. Basahin po natin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Inalis po yang ikalawang utos na nakasulat sa Biblia sa Catholic Ten Commandments at ang ikatlong utos ang ipinalit. Para maging 10 pa rin, hinati nila sa dalawa ang ika-10 utos sa Biblia. Sa ganyang paraan, naitago nila sa mga tao na bawal ng Diyos ang paggawa ng larawang inanyuan o ribulto. Ang paliwanag nila, si Moises nga ay gumawa ng ribultong ginto ng 2 kirubin. Mababasa po yan sa Exodo 25, 18 hanggang 20. Dapat pong maintindihan na ang Diyos ang nag-utos kay Moises na gumawa ng ribultong ginto ng 2 kirubin. Kaya sumunod lang si Moises sa utos sa kanya ng Diyos. Ang utos po sa mga tao ay huwag gumawa ng larawang inanyuan at isinulat pa ng daliri ng Diyos kasama sa 10 commandments sa 2 tapyas na bato. Mababasa po yan sa Exodo 31:18. Sinunod po ng mga tao ng Diyos ang hindi paggawa ng ribulto ng mga saints para luhuran. Kaya po historically, walang nahukay ang mga archaeologists ng mga ribulto ng mga santo bago umiral ang Katolisismo. Nakahukay po sila ng mga ribulto ng mga santo na ginawa mula 4th century na. Wala po silang nahukay na ginawa bago umiral ang Katolisismo. Mababasa po yan sa Wikipedia at sa Google. Bawal po ng Diyos na dagdagan o bawasan ang kanyang mga utos. Basa po tayo sa Biblia. Deuteronomio 4:2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo.
Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ano po ang utos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad? Basa po tayo. Mateo 28:19-20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Lahat po ng mga iniutos ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad ay isinulat nila. Kaya kapag hindi po nakasulat sa Biblia ang utos, ay hindi po yan utos ng Panginoong Hesukristo. Sa punto pong ito ng ating pagsusuri, napatunayan natin sa Biblia na binago ng Roman Catholic Church ang Ten Commandments upang maitago nila sa mga tao na ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng mga larawang inanyuan o mga ribulto ng sinuman. Napatunayan din natin na maraming kaugalian na ginaganap sa loob ng Roman Catholic Church na hindi utos ng Panginoong Hesukristo, kundi utos lang ng mga tao. Iyan po ang masaklap na realidad na nagaganap sa Roman Catholic Church. Hindi nila tinutupad ang mga utos ng Panginoong Hesukristo, kaya nagiging sinungaling sila ayon kay San Juan. Basa po tayo. Unang Juan 2:3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, si Hesukristo, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kasama po sa mga mapapahamak ang mga sinungaling, ayon din kay San Juan na nagsulat ng Apokalipsis. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Sana po sa awa ng Diyos ay naunawaan ninyo. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at pinakamataas na kapurihan magpakailan-kailanman. Amen. Salamat po sa Diyos.